Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. At isang magandang umaga po sa bawat isa sa muli. At una na po sa ating Panginoon. Sige po. Palakpakan natin ng Lord sa muli mga kapatid. At ako po ay nagpapasalamat sa Lord sa umaga po ito. Na ako po ay makapagayag sa muli ng mga mensahe ng Lord sa bawat isa. At ako po ay lang excited na mangaral po ng salita ng Panginoon, napapanahon man at hindi napapanahon mga kapatid. At ako din po ay nag-iimbita sa bawat isa na tayo po ay mag-excited palagi sa pakikinig salita ng Panginoon. Amen po? Amen. Pag excited ka at ikaw po ay seryoso, ibig sabihin, dapat wala kang ibang gagawin kundi makinig. Amen po ba mga kapatid? At paunawa muli sa ating pong mga cellphone, pwede po natin i-silent muna para po hindi po kayo may istorbo at the same time ang ating pong pakikinig ng Word of God ay maging maayos po mga kapatid. Alam niyo po ba sa binangonan mga kapatid, kami po ay nagbaba ng isang batas, ordinance of the church na bawal po ang gumamit ng cellphone sa loob po ng church. At meron lang po isang tao o dalawang tao na authorized na gumamit ng cellphone. Bawal din po ang magkuha ng picture during Sunday service kung hindi ka po authorized na mag-picture, mga kapatid. Bakit po? Para maiwasan po natin, mga kapatid, ang pag-isturbo doon sa ating pananambahan. Amen po ba mga kapatid? Amen. At the same time, sa lahat po ng gawain, maging sa mga kabataan po kasi ay, kami po ay naghihigpit mga kapatid. Pag mayroon pong gawain ng kabataan, ay kanila pong sinosurrender ang kanila pong mga cellphone. Bakit po? Para sila po ay makapag-focus sa pakikinig ng salita ng Panginoon. At during leaders meeting, wala din pong pwede gumamit ng cellphone. At meron lang pong authorized na magamit ng cellphone, isa o dalawang tao lang, mga kapatid. Bakit po? Kasi ito po, minsan ang nagiging dahilan para hindi po tayo maging focus sa ating mga ginagawa. At sa ngayon, ang oras na ito ay oras ng pakikinig ng salita ng Panginoon. Limitado lang po yung ating oras. Sa tala nyo naman po, pag ako po ay ang nagpapahayag ng salita ng Panginoon ay mabilis lang po, mga kapatid. Kaya ang aking pakiusap sa bawat isa ay yung ating pong mga cellphone ay pakitabi muna at huwag muna tayong makikipagkwentuhan sa ating mga katabi. Kasi yung pag-uusapan po natin mga kapatid, yung ating pong tema ngayon sa buwan po ng February, sabi po dyan, yung lies and then the scheme. Mga kapatid, ma-expose yung daya, mga pakana ng Diablo. Alam niyo po ba yung cellphone, ito po ay nagiging daya ng kaaway. Minsan ito po ang nagiging dahilan para hindi ka na mag-pray. Totoo po ba mga kapatid? Ito rin po ang nagiging dahilan para hindi ka na mag-devotion. Bakit? Counting devote, cellphone. Pagising sa umaga, cellphone. Instead na mag-pray. Kaya dinidevelop natin sa young generation, the second generation, the next generation, na mabago paunti-unti. Kasi nandito na po yung nandito na po ito sa atin po, mga kapatid, mahirap pag-uwin. Kaya sa atin bilang mga mananampalataya, ina-expose natin yung daya ng kaaway. Huwag na tayo masyadong lumayo pa, mga kapatid, no? Yan po ay ating introduction kasi yung ating pong tema, exposing the lies and the scheme of the devil. At yung kaaway daw po ay pwede po bang humadlang para po hindi may sagawa ang mga layunin ng Diyos? Pwede po, mga kapatid. At dapat tayo naman pong mga mananampalataya, marunong tayo na tumingin, mga kapatid. Halimbawa, kanina nasabi ko po yung cellphone, yan po ang pinakamatinding kaaway ngayon. Totoo po ba mga kapatid? Totoo. Kasi ang iba nagbababad sa cellphone ng 10 oras hanggang 12 oras. At ang oras po natin ay hindi nagbabago, hindi nadadagdagan. Yan po ay umiikot lang sa loob po ng 24 hours. Hindi nadadagdagan. Kaya naman, ang kaaway po ay gumawa ng way
para po ang tao, ang Kristiyano po ay maging busy. No? Pag tinanong mo, busy po ako, pastor. Oh. Mga kabataan, tinatanong ko, busy po ba kayo? O, pastor, busy. May trabaho ka na ba? Wala pa naman. Meron ka bang sideline? Wala naman. Pag uwi mo sa school, anong ginagawa mo? Wala naman. Pero bakit busy? Busy sa gadget, mga kapatid. Tinuturuan natin ang bawat isa na maging maayos po sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya tayo naman pong mga mananampalataya ay binibigyan ng karunungan through the Word of God. Amen po ba? Ito po ay nakasalalay sa ating pagsunod sa Diyos. At dito po ay may kinalaman dito po sa ating pong pag-uusapan, mga kapatid. Hindi lang sa mga membro. Kami po, kasama po ako doon, mga kapatid. The pastors, the elders, the leaders. Kasama po. At ang unang inaatake ng kaaway ay kami po, mga kapatid. No, madalas narinig yung preaching ay patungkol po sa mga membro. Ngayon naman po, ang marinig naman po natin ay patungkol naman po sa amin. Para maging fair po ang lahat. Amen po ba? Kasi madalas po natin narinig, kayong mga membro, kayong mga dumadalo sa gawain, dapat maging ganito ang inyong pagsunod sa Diyos. Pero ngayon naman po, kami naman po, mga kapatid, at sa mga tagapanguna ng bawat ministeryo. Amen? Kasi ang nais po ng ating Panginoon, maging disiplinado po ang mga manggagawa ng Diyos. Hindi exempted si pastor, hindi exempted si elders, hindi exempted si ministry leaders at maging sa mga aspiring leaders, mga kapatid. Okay? Ina-expose po natin ang gawa ng kaaway kasi inaatake po ng kaaway ngayon mga manggagawa. Not only the members, kundi ang mga manggagawa po ng iglesia. Okay? Kaya ngayong umaga, hingin po natin ang gabay po ng Espiritu Santo na patuloy po tayong samahan sa paghahayag po ng salita ng Panginoon. Let us pray. Hallelujah. Father God, kami po, O Diyos, ay nagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Salamat po sa umaga pong ito, O Diyos. Hallelujah. Na kami po, Panginoon, ay makikinig ng iyong mga dakilang salita. Ang aking dalangin, Panginoon, hallelujah, sa gabay po ng Espiritu Santo ay patuloy pong ma-expose ang gawa ng kaaway at hindi po ito makapanay sa bawat mananampalataya, especially to the pastors, to the leaders, Panginoon. Lord, salamat sa muli. Gabayan niyo po kami. At kayo po, Diyos, ang maparangalan. Hayaan niyo po ang iyong dakilang kalooban ang patuloy po, Diyos, na mangyari sa lugar na ito. Ano man ang gawa ng kaaway, distraction, Panginoon, sa aming pakikinig ng iyong mga salita, ito'y aking sinasawata, ito'y aking sinisira. In the mighty name of Jesus. Father God, kayo po ang pumili sa lugar na ito at ang iyong presensya ang maghari, Panginoon, hallelujah, sa aming pong kalagitnaan. Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwala po ang lahat. I-bless niyo po ang mga dakilang salita. Gamitin mo lamang po ako bilang instrumento as your mouthpiece, Panginoon, sa umaga pong ito, na mahayag ang mga salita mo ayon po sa iyong kalooban. Father God, salamat sa muli. In this we pray in Jesus' name. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Sa umaga pong ito, ito po ang binigay sa akin na papag-aralan po natin ngayon na papaano po natin masasawata ang paghadlang ng kaaway para hindi po natin magawa ang kalooban ng Diyos, mga kapatid. No? Nandiyan po yan sa book of Thessalonians chapter 2 verse 18 ng mga kapatid. Babasahin ko lang po, pero yan po ay inilagay ko po sa ating introduction para po mas malawak po yung ating pag-uusapan sa umaga pong ito. Okay? Ito po ang sabi ng unang Thessalonica, chapter 2, verse 18. No? May lamang po yan. Ito po ang sabi doon. Sapagkat nais naming pumunta sa inyo, lalo na akong si Pablo, na paulit-ulit na nais makabalik, ngunit hinahadlagan kami ni Satanas. Na mga kapatid, kung titingnan po natin yung salita na ng Lord sa sulat po ni Pablo, bago po dumating sa versikulo na yan, mga kapatid, pag nireview po natin chapter 1 at yung iba pang mga versikulo prior to verse 18, ang sitwasyon po dyan ni Pablo ay nagdanay siyang pumunta doon sa isang lugar, mga kapatid, para maghayag ng salita ng Panginoon. Pero ang problema, mayroong humahadang ang kaaway. Logically, kung titingnan po natin, si Pablo ay mayroong ninais at mayroong nais gawin, no, sa ubasan ng Panginoon. Kaya mayroong humahadlang. Ang tanong,
yung mga hindi gumagawa, hindi talaga hadlang ng kaaway. Totoo po ba mga kapatid? Kaya kung titingnan po natin, ganoon na lamang po yung pagpapahayag ni Pablo na inahadlangan kami ng kaaway. Kasi bakit? Ginagawa po nila yung layunin ng Diyos. Ano po yung layunin ng Diyos, mga kapatid? Number 1, ipahayag ang mga salita ng ating Panginoon. Yun po kasi yung ginagawa ni Pablo, kasama po si Silas, mga kapatid, para po abutin yung maraming mga taong hindi nakakilala sa Panginoon. Kaya kung titignan po natin yung journey ng paglilingkod ni Pablo, mga kapatid, ay hindi po biro. Amen po ba? Sa mga mayroon na pong knowledge about kay Pablo, no? Magbigay lang po ako ng kaunting background sa buhay po ni Pablo, mga kapatid. Siya po ay dating mamausig ng mga manggagawa ng Panginoon. Pero salamat sa Lord, binago siya ng Panginoon. At ngayon naman, nararanasan niya yung pag-uusig, no, ng iba dahil sa kanilang pagsunod sa Diyos. Ina-expose ni Pablo, no, through his word, through the word of God, na dapat po pala tayo bilang sa mga manggagawa, mga kapatid, ay mayroong karunungan. Amen po ba? At doon po sa chapter 1, makikita po natin na maraming mga taong umahadlang sa pagsunod o pagpunta ni Pablo sa lugar na yun. Kasi mayroon pong nais ipagawa ang Diyos. Sa ngayong umaga, mga kapatid, to the pastors, kasama po ako doon, to the elders, to the leaders, mga kapatid, kung tayo po ay mayroong gagawin, sigurado mayroon pong hahadlang ang kaaway. Pero pag wala tayong ginawa, hindi natin mararamdaman po, hindi natin mararanasan yung paghadlang ng kaaway. Kasi bakit? Wala naman tayong ginagawa. Mararanasan po natin yung pagkilos ng kaaway, no, kung tayo po ay mayroong ginagawa sa ministeryo ng ating Panginoon. Mga kapatid, mag-share po ako sa inyo ng konti. Doon po sa church namin sa Binangonan, kita po namin kung ano po ang gawa ng kaaway. At, lugan po, nakakalungkot na ito po ay minsan din nakikita ng maraming mga pastors, maraming mga elders, maraming mga leaders ng simbahan, mga kapatid. At salamat naman po sa Panginoon, no, na doon po sa ating simbahan sa Binangonan ay ipinapakita po ng Diyos kung ano po ang gawa ng kaaway, na-expose. Alam niyo po mga kapatid na sa tuwing ang isang membro ng simbahan, di sa tinatakot po kayo mga kapatid, mayroong ginagawang hindi maganda, ini-expose agad ng Panginoon. Sa paano ka mamaraanan? Through prayer. Kaya mga kapatid, pag kami po ay dumadalang sa Panginoon during prayer meeting, doon po ipinapakita, ini-expose ng Lord kung ano ba talaga yung gawa ng kaaway. At kitang-kita namin mga kapatid. Kasi bakit? Kami po ay dumalangin sa Panginoon. Kaya si Pablo nakita niya na yung kaaway ay mayroong ginagawa at nais kaming hadlagan, kaya nasabi na po yan, itong verse 18 mga kapatid. Nagnanais si Pablo bumalik, no? Pero hindi makabalik dahil mayroong ginagawa po ang kaaway, mayroong stronghold, no, mga kapatid. At alam niyo po ba, habang kami po nananalangin mga kapatid, marami pong nagpaparinig ng mga boses kung ano-ano sa mga manggagawa ng Lord at sa mga membro. Mayroong umiiyak, mayroong sumisigaw during prayer, pero narinig lang namin po sa aming mga tenga. No, mga kapatid, gustong istorbohin ng kaaway yung aming pananalangin at the same time para hindi ma-expose yung gawa niya. Pero glory to God mga kapatid, ipinapakita ng Diyos ito, no, sa atin, especially sa mga leaders, mga manggagawa ko ng iglesia, to the pastors, na ito ang layunin ng kaaway, sirain, puksain, dayain ang mga mananampalataya, specifically the pastors and then the leaders, mga kapatid. Alam niyo po ba, sabi po nung isang kabataan na nag-testify during po doon sa pagkilos ng kaaway, sabi ng kaaway doon sa isang bata, no, nasa sa iyo, patayin mo na si pastor para matapos na. Pero yun po yung dahilan ng kaaway. Ganun po katindi ang kaaway. At sabi doon, magpakamatay ka na, wala namang saysay ang buhay mo. Ganun po katindi ang kaaway mga kapatid, direktang narinig, no? At kami mismo nakaka-experience. Kaya ngayon, mag-ingat po tayo mga kapatid, dahil mga mananampalataya, especially katulad namin mga pastor, at sa mga elders at sa mga leaders, baka hindi na natin nakikita to. At hindi na natin napaghahandaan, mga kapatid. Kasi dapat po talaga ang isang mga manggagawa, ang pastors, leaders, no, ay naghahanda palagi. Kaya sabi ko po doon, maghanda tayo palagi kasi ang kaaway ay laging nandyan.
Kung tayo ay nagdo-double time, three times ang kaaway. Kung tayo po ay nagti-3 times, nagpo-5 times ang kaaway sa paggawa para po hadlangan ang gawain ng Diyos, mga kapatid. Yun po yung katotohanan. At alam niyo po, maraming nangyari hindi maganda, pero in-expose ng Panginoon kung ano ang gawa ng kaaway. Kasi nag-pray tayo, mga kapatid. Inalagaan natin sa pananalangin. Kaya ngayong umaga naman po, para po sa amin ng mga pastor, at para po sa mga manggagawa ng simbahan, to the leaders ng church, mag-ingat po tayo, mga kapatid. Kasi baka ikaw na ang punteriya ng kaaway, o baka ikaw ang nandyan na sa katatayuan na yan na pwedeng gamitin ng kaaway para hindi po may sa katuparan ang layunin po ng Diyos at yung gawain ng Panginoon na hindi po makapagpatuloy, mga kapatid. Okay, tuloy tayo. Sa umagang ito, nais ng Diyos na tayo ay magbantay, lalo na po sa aming mga pastor, elders, and the leaders of the church. Taas nga po kamay ng pastors at leaders. Huwag po kayong mahiya, mga kapatid. Okay. Kasi, alam niyo po ba, dapat makilala kayo ng congregation, makilala kayo ng kapaligiran, ng kapitbahay na kayo ay manggagawa ng Diyos. Kasi kung nagtatago tayo, mga kapatid, sigurado hindi ma-expose ang gawa ng kaaway. Pero kung tayo po ay nagpapakilala na tayo po ay mga lingkod ng Diyos, tayo po ay mga manggagawa ng Diyos, mga kapatid, ma-expose po ang gawain ng kaaway. Ano pang sabi diyan sa unang Pedro? Na humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaaligid na parang liyong umatukan at naghahanap ng malalapa. O, huwag naman na ito, mga kapatid, may stop lang ako. Mamamala po yung momento. Okay lang, naganito lang, read nyo naman po ako. Amen. Sige, basahin ko po. Humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaaligid na parang liyong umatungal na naghahanap ng malalapa. Sabi po dyan, patatagin ninyo ang inyong pananampalataya sa Diyos at labanan ninyo si Satanas. Ano pa ang sabi ni Pedro? Labanan si Satanas. Eh, paano po tayo makikipagdigma sa kaaway kung hindi natin kilala si Satanas? Natakiintindihan po ba tayo, mga kapatid? Sa isa pong gera, inaaral po ng mga generals, ng mga tawag po na sa mataas na posisyon kung ano ang kanilang strategy para po digmain ng isang kaaway. Sa atin po, mga kapatid, sino ba si Satanas? Siguro nahayag na po ito dito sa mga nakaraang mga linggo. Who is Satan? Siya po ay sobrang madaya, mga kapatid. No? At sabi po doon, akala natin tama, half truth, half lie. Minsan, ang ino-offer ni Satan, mga kapatid. Kaya mag-ingat tayo, especially sa amin ng mga pastor, sa mga manggagawa, mga kapatid. Kasi tayo yung punteriya ng kaaway. Akala natin okay, akala natin para sa Panginoon, pero hindi na pala para sa Panginoon ang ating mga ginagawa. Kaya mga leaders, pastors, kasama po ako, mga kapatid, mag-ingat po tayo. Kasi baka po, tayo nandiyan na po tayo, o yung kaaway ay unti-unti nang nakaka-penetrate sa buhay po natin at naapektuhan po ang pagdaloy ng glory ng Lord sa congregation. Kaya sa mga manggagawa ng iglesia, magbantay po at mag-ingat tayo, mga kapatid. Okay? Kaya dito po, sabi sa Satanas, umaaligid, umatungal. Hinahanap kung sino ang pwedeng masisila niya. Kaya ang isang simbahan nagkakaroon po ng division. Kasi ang mga pastors, mga leaders sa church, ay wala na po na pagbabantay, mga kapatid. Kaya ngayon i-expose ang salita ng Panginoon, especially sa amin. Kasi kami po ang may mabigat na tungkulin, especially the pastors, at sa inyo pong mga leaders. Tayo po ang may mabigat na gampanin, no, sa iglesia, hindi ang mga membro. Kasi yung mga membro ay nariyan para turuan sila at i-develop sila bilang mga manggagawa din po ng iglesia. Pero sa ngayon, tayong mga pastor dapat ang masigasig. Dapat tayong mga pastor, mga leaders, mga kapatid, ang handang makipagdigma sa away. Amen po ba? No? Hindi yung mga membro. Kasi sa isang digma ng nakaprant, yung mga matitinding mga tringain, at especially yung commander, yung general. Pag sinabi ng general, ihanda ang sibat, at pag narinig na yung trompeta ng tatlo, di bitaw. Yung mga espada, yung mga pana, sila po ang nagpo-command.
especially kaming mga pastors, mga leaders, meron po kayong ganyan-ganyang tungkulin. Meron kayong mga ministeryong ginagampanan at the same time kami po as a overseer ng church. Mga kapatid, kami yung nagko-command. Kasi kung hindi kami magko-command, hindi kami mag-uutos sa inyo, ano po ang gagawin ninyo? Wala po, mga kapatid. Kaya napaka-crucial ng kampanya ng pastors at ng mga leaders. Pakinggan po natin ito, mga kapatid. Napaka-crucial po ito. Kaya ang isang simbahan kung bakit hindi lumalago dahil yung mga pastor, katulad po namin, at mga leaders, hindi nagbabantay, mga kapatid. At hindi na ginagawa kung ano ba ang mandato, the mandate ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Kaya ang church hindi nakakaalagwa, hindi nakakatakbo ng maayos. Tumatakbo naman pero paputol-putol, mga kapatid. Kaya ngayon, ini-expose po ng salita ng Panginoon ito. Ang nais ko po, mga kapatid, sa umaga po ito, nandiyan ba Kuya Manny? Kuya Manny. Ay ihayag at ituro ang salita ng Diyos, una po, sa amin ng mga pastor, sa mga leaders, as a servant of Christ, at maging sa mga aspiring pastors, leaders, tayo po dapat na mauna ang ng tamang pangangasiwa at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kami po yun ng mga pastor. Tayo po yun ng mga leaders, mga elders, ang dapat na mauna, hindi ang mga membro. Amen po ba? Pag may gawain, dapat sinong nauna? Kaming mga pastor, kayong mga leaders, hindi ang membro. Minsan nangyayari, tayo pa yung late. Tayo pa yung wala sa mga gawain. Kaya ano pang gagawin ng kaaway? Guguluhin ngayon yung mga membro, mga kapatid. At pag nagkagulo na yung membro at kaming mga pastor at mga leaders na hindi handa, ano pang mangyayari? Hindi na namin alam kung anong gagawin. Amen po ba? Pero kung naghanda kami, mga kapatid, ano man ang gawin ng kaaway, nakaprepare na kami at alam na namin kung anong gagawin, mga kapatid. Ito po ay naging aral po sa akin habang ako po ay naglilingkod sa Lord, no, as a pilot pastor doon po sa Binamonan. No, na dapat talaga sa lahat ng pagkakataon kami po ay naghahanda, mga kapatid. Kasi yung kaaway, biruin niyo po, mga kapatid, hindi lang ako nakapag-pray ng ilang araw ng malalim sa Panginoon. Yung kaaway po ay meron ng pastor. No? Isang taong ginamit para i-distract ang isang buong pamilya at hindi makapag-linsar at gusto umalis sa simbahan. Biruin niyo po yun, mga kapatid. Ganun lang. Pero dahil salamat sa Panginoon, binibigyan tayo ng karunungan ng Diyos. Kaya sabi ko, Lord, maghahandaan ko to. Ngayon pa lang, sabi ko, Lord, maghahanda na ako kasi baka pag dumating ito, hindi ko makita. Kasi tayo, kami po mga pastor, mga leaders, ang overseer ng church. Amen po ba? At sa bawat membro ng simbahan ng kapatid. No? Kaya hindi tayo exempted. Kaya di ba sabi ko po sa inyo, kami muna mga pastor ngayon, ang papangaralan ng salita ng Diyos at mga leaders. No? Kasi dahil madalas sa mga membro, ngayon naman po, kailangan talaga na dapat magkaroon po ng angkla, mga kapatid, ang bawat mananampalataya, especially the leaders, the pastors. Amen? Doon po sa panukala ng salita ng Panginoon. Kasi pag wala po, mga kapatid, sigurado ang simbahan po, pag yung pastor ay ginulo, mga leaders ginulo, magsisialisan po ang membro, mga kapatid. Yan po yung ating binabantayan. Yan po yung aming binabantayan, mga kapatid, na kung yan man ay dumating, nakahanda kami. Amen po ba? No? Sa mga manggagawa at kasama po ako doon sa mga pastors. Ngayon po, titingnan po natin in the book of Timothy, chapter 3, verse 1 to 13. Hindi mo na po babasahin isa-isa yan, mga kapatid, kasi hahaba po yung ating pag-uusapan. Ang oras po is 10, ano po, 10:50 o 10:55. No? At kunin ko na lang po yung mga mahalaga po dyan, mga kapatid. In the book of Timothy, si Timothy po ay isa pong Kristiyanong kabataan. At ang mentor niya po ay walang iba kundi si Apostol Pablo. Itong sulat ni Pablo kay Timoteo ay napakahalaga. No, mga kapatid, na maintindihan ito ng mga manggagawa ng iglesia, leaders, pastors, mga kapatid. No? Na maintindihan po natin ito. Ano po ang sabi sa verse 1 ng Timothy, unang Timoteo? Sabi po dyan, the saying is trustworthy. Yung kasabihan ay mapagkakatiwalaan, mga kapatid. Okay? If anyone aspires to the office of overseer, he desires as a noble task. Ibig sabihin,
mayroon siyang desire na mapangalagaan po ng maayos, gumawa ng ayusan, ng kabutihan mga kapatid. Yung overseer po dyan, pakibaba, Kuya Manny, para masundan natin. Yung terms na overseer, ang tinutukoy po niyan, the elder and then the pastor. At ang supporting verse po natin, nasa Titus chapter 1, verse 5 to 9. Hindi ko na po babasahin, i-note nyo na lang po mga kapatid. Okay, pag pinag-usapan po ang elder sa simbahan, sino po ito? Madalas yan po ay tinutukoy ng mga pastors at mga manggagawa ng simbahan. Kaya kanina sabi ko, itaas ang kamay ng mga manggagawa ng iglesia at ng bawat leaders ng mga kapatid. Dapat kayo mismo ay makita ito sa inyo, mga kapatid, no? Na dapat bilang overseer, bilang pastor, bilang elders, mga kapatid, gawin po natin ito. Sabi po doon, ang layunin ay gumawa ng mabuti. Kasi itong pinag-usapan natin ito po yung qualification ng isang manggagawa, ng isang pastor, ng isang leaders. Pag pinag-usapan po natin yan. Kasi ito po ang recommendation ni Pablo kay Timothy, na dapat kung ikaw ay magtatalaga ng isang manggagawa, ng isang pastor, ng isang deacon, ito ang sundan mo, mga kapatid. Kaya di ba sabi ko sa inyo, sa amin muna itong mga pastor at sa mga leaders and then the aspiring leaders, pastors, mga kapatid, sa umaga pong ito. Kasi tayo po ang nagkukuman talaga, hindi ang mga membro. Kami pong mga pastor ang nagkukuman. Kaya mahalaga po na kami po ay tawag po dyan, maging malalim talaga sa Panginoon. Kasi pag hindi talaga mga kapatid, makahadlangan ang gawa ng Diyos. Amen? At ngayon, i-expose po natin, i-expose po ito ng salita ng Panginoon. As a pastors, ako na lang po, example ko po yung sarili ko. Hindi na po ako lalayo, mga kapatid. Alam niyo po ba, sa lugar po ng binangonan, hindi madali ang buhay. Ito po ay isang testimony, mga kapatid. Kasi mas maganda yung experience ko, hindi experience ng kung sino man na pastor, o sino man na mga tagapangaral ng Word of God. Mas maganda experience po natin, ang testify po natin, mga kapatid. Kasi ikaw mismo, naranasan, buhay, mga kapatid. Kaya ngayon, ang aking pong ito-testify po sa inyo, habang ako po ay naglilingkod sa lugar po ng binangonan, doon po tinawag ng Panginoon. Hindi madali ang buhay ng paglilingkod sa Diyos. Especially kung ikaw po ay isang pioneering pastor. Hindi mo alam kung saan ka magsisimula. At hindi mo rin alam kung paano i-manage po ang isang simbahan. Pero glory to God, mga kapatid. Habang naglilingkod tayo sa Panginoon, kasi yung ating desire sa paglilingkod sa Diyos ay tama, mga kapatid. Kasi pag yung desire po natin na hindi tama, sigurado po, hindi tayo gagabayan ng Diyos. Hindi tayo sasamahan ng Panginoon. Pero salamat po sa Diyos, no, mga kapatid. Ako po ay pumunta doon ng 2016, kasama po ang mga manggagawa po ng May. As glory to God, ay nakapagsimula ng gawain, pero hindi madali, mga kapatid. Maraming circumstances na pinipigilan ng kaaway. Ang iba po ay tumigil na. At dumating po ang pagkakataon na ako na lang po mag-isa. Sinasabi ko po ang katotohanan, mga kapatid, to expose kung ano ang pakanan ng kaaway, the lies and the schemes of Satan. Marami na pong nawala, mga kapatid. At dumating sa punto, nasabi ng kaaway, tumigil ka na, wala ka na pong magagawa, kasi mag-isa ka na lang. Yun po yung katotohanan, mga kapatid. At sabi ng kaaway, nagpapagod ka dyan. Eh wala namang umaatin. Pupunta ka sa Bible study. Pagdating mo doon, ikaw ay naghanda. Pagdating mo doon, wala ka namang iba-Bible study. Mga kapatid, dumating sa punto yung mga ganun kasi dayak ng kaaway yun, mga kapatid. Pero may pinakita sa akin ng Diyos, no? Na katotohanan para ang salita ng Diyos, ang gawain ng Lord, yung work ng para sa Panginoon na hindi po matigil. Anong pinakita sa akin ng Lord, mga kapatid? Ang salita ng Diyos, no? Binalikan ko po ang salita ng Diyos. Kasi kung titingnan po natin, labis yung pagmamahal ni Jesus Christ sa mga makasalanan. Amen po ba? Iyon po inalagay ko sa sarili ko. Sabi ko, kailangan kong mahalin ang lugar ng binangonan. Kailangan kong mahalin ang tao sa binangonan, mga kapatid. Kasi kung hindi na ako tutuloy. Malayo po ang lugar na ito. Wala po akong kakilala ng kahit isa. Yun po yung katotohanan. At pumapasok sa isip ko na wag na tumuloy. Kasi ilang taon na po pupunta doon. At yung mga dumadalo sa Bible study, paputol-putol. At
maski maulan, bumabagyo, pumupunta ako doon. Kaya lang naman po ang nagiging response ng mga nandoon po ay, siyempre alam na natin, hindi naman sila matagal ng mananampalataya, bago lang, wala talaga. Pero iniligay ko po yung salita ng Diyos sa puso ko. Kailangan kong mahalin ang mga tao sa binamunan kasi kung hindi na po ako babait ko. Kaya ngayon sa ating mga pastors, sa mga leaders, mahalin niyo po ang bawat tupa sa church. Mahalin niyo po ang mga taong walang pagkakilala sa Panginoon. Tulad po ng ating Panginoong Hesus. Para tayo po ay makapagpatuloy sa paglilingkod at abutin yung mga taong itong walang pagkakilala sa Panginoon. At alam niyo mga kapatid, glory to God, to make the story short, hindi pa ako pinabayaan ng Panginoon. Pinatunayan ng Diyos kung gaano siya katakila, mga kapatid. Kaya ngayon nakatayo ako sa inyo. Nag-testify kung gaano katakila ang Panginoon. Hindi ko kayang ipaliwanag ang kadakilaan ng Diyos. Pag inaalala ko po yung mga pagkakataon ng maraming sacrifices, alam niyo po yan yung mga nakakasama po, na pumupunta po ng Binangon, hindi po biro mga kapatid. At alam niyo po yung gawain doon patalon-talon. Kami po ay nanirahan, kami po ay tumuloy sa isang MRF. Ito po ay tawag po dyan, tambakan po ng mga basura. Doon po kami nagsimula. Walang bakod, may bubong, pero butas-butas. Pero hindi kami tumigil. Alam niyo ng mga ibang nakasama po doon. At sa madaling sabi, dahil ginawa na po yung area, umalis na naman po kami. Lord, sabi ko po, paano itong mga anak mo dito? Saan ko ito dadalhin? Wala kami kakayanan mag-upa. Kasi wala akong budget, mga kapatid. Pero sabi ko, Lord, ikaw mayamang Diyos. Magpuprovide ka, Panginoon, para yung mga tao dito makakilala sa Diyos. Dumating sa punto na sa garay na lang po kami. Dahil, salamat kapatid, dahil wala po may mapuntahan. Malakas ang pinod ko. Kinapalan ko yung mukha ko. Nakasap namin yung isang Bicolano sa Ate Ramel. At yung lugar niya may espasyo. Sabi namin, Ate Ramel, dito kami magkakanak ng gawain. Sabi ko, Lord, kayo pang pumilos ng tao, ito huwag tumangin. Salamat sa Lord, hindi po siya tumangin mga kapatid. Alam niyo yan. Kaya lang po ang nangyari. Dahil namatay na po yung tao na yun at ibinta ng asawa niya ang kanilang bahay ang lote. Isa na naman kami pupunta. Mga kapatid, habang ako po ay nandoon, nagpipray ako sa Lord. Sabi ko po, Lord, paano po ito? Wala kami mapuntahan. Tinamin, Lord, alam ko sa iyo ba? Pero sabi ko, Lord, naniniwala ko sa iyo na dito sa lugar ng Binangonan, gagawa ka ng dakila mo wala. At maraming pagpigil ng kaaway, mga kapatid. No, ako mismo yung ginagambala ng kaaway, hindi yung mga membro. Kasi mga bago lang po sila, ako po yun eh. Kaya sabi ko dapat yung mga pastors, mga leaders, mga kapatid, malalim kayo sa Panginoon. At makita ninyo kung ano ba ang nais ng Diyos. Sa madaling sabi, habang ako po ay nandoon, nagpe-praise sa Lord, nakatigil ako sa isang lugar, at sabi ko sa Panginoon, Lord, idako mo kami kung saan lugar. Ginawa, pinarata ko po yung motor, nagpe-pray ako sa Panginoon, lumuluha. At sabi ko rin, maglalakad ako sa kalsadang pababa. Sa biyaya ng Panginoon, mayroon pong ibinigay ng Lord na isang lugar kung saan po kami ay magkakandak ng gawain. Sa madaling sabi, provide ng Lord, nakapagpatayo po ng isang simpleng simbahan, mga kapatid. At hindi na po nagtagal, nagkaroon naman po ng pandemic. Grabe pong challenges. Sobra. Sabi ko, Lord, paano po ito? Yung mga membro, walang mag-aalala sila kasi nandito po ako sa Pasig that time. At nandito sila sa Binangon. Bawal po pumunta doon. Sabi ko, Lord, paano? Pero alam niyo po, ginawan ko ng paraan kasi mahal ko po ang mga tupa po doon. Nakiusap po ako sa mga checkpoint at nagpagawa ng ID. Sabi ko sa Ramini, bigyan niyo po ako ng endorsement na pa ako'y pupunta, magagawa ng Lord Pastor na pupunta po ng Binangonan. Sa biyaya ng Panginoon, nag-grant naman po yung ating request. At tuwing dadan po ako sa checkpoint, hindi biro po eh. Sobrang higpit sa mga panahon po na yun, mga kapatid. At nagpatuloy, Bible study, kahit may pandemic, nagpa-Bible study po ako. Ako na lang po mag-isa. Mga kapatid. Pero hindi pa ako tumigil. Kasi bakit? Tinawag po ako ng Lord sa lugar na yun, mga kapatid. At naintindihan ko yung heart ng Lord, mga kapatid. Ito, pinapaalala ko po sa mga manggagawa, not only, sa amin, kundi sa mga manggagawa, especially sa amin ng mga pastor. Lord, sabi ko, tutuloy ako.
Nag-decide ako mga kapatid, sabi ko Lord, tutuloy ako. Sinabi ko sa kaaway, alam mo ba kaaway, kilala na kita. Dati pa kilala na kita. Kaya alam ko ang strategy ng kaaway mga kapatid. Dayain ang isang Kristiyano, dayain ang isang manggagawa, dayain ang isang pastor, at ipadama sa iyo na wala kang magagawa. Yun po ang lies, ang scheme ng kaaway mga kapatid. Sobra po, no? Si Jesus Christ nga, gusto dayain pa ng kaaway eh. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Sabi niya daw, gawin mo itong batong ito, maging tinapay. Pero niyo po yung daya ng kaaway, yung Diyos pang uutusan mo. Naintindihan po ba natin? Kaya ngayong umaga mga kapatid, paalala po sa amin ng mga pastors, mga leaders, elders ng church. Elder and pastors are not two different offices. They are simply two different words for the same office. He gives 3 reasons. Bago po ako patuloy po dyan. Sa biyaya ng Lord, bawal po ang ganitong gawain during pandemic. Pero sabi ko, hindi ko pwedeng hindi gawin. Kasi mawawala po yung mga membro po doon. Kasi tatama rin na po eh. Hindi nakakapagpakinig ng Word of God. Tama, may mga yung live na yung Zoom, pwede naman. Eh, paano po yung walang mga internet, wala pong cellphone? Ay, yung mga tao po doon ay walang internet at karamihan wala pong cellphone. Paano naman po sila makakinig ng salita ng Panginoon? Sa madaling sabi, tinaga natin at nagkandak po ako doon ng Sunday service. Kahit dito po ay bawal, mga kapatid, at bawal din po nagkandak po ako ng Sunday service. Sabi ko, pag hinuli tayo, sabihin niyo sa barangay, ako ang unang ikulong, mga kapatid. Eh sabi ko daw sa mga Kristiyano, ako ang isumbong ninyo. Kasi ako ang promotor. Hindi naman sabi ko sa hindi natin sinusunod ang recommendation ng ITM. Pero sabi ko, pinipigilan na ang salita ng Diyos. Hindi pwede, sabi ko. Kasi daya yan ng kaaway. Kaya maraming churches ang nagsarado at maraming mga membro ang nawala sa paglilingkod sa Diyos nung pagdaan po ng pandemic. Kasi po, hindi na nakapagpakinig ng salita ng Panginoon. At alam niyo po mga kapatid, tinuloy-tuloy po namin yun. At sa biyaya ng Lord, hindi ko makakalimutan, nag-start po kami ng Sunday service po doon, December 5, 2021. Doon kami ng full blast ng gawain ng Lord. It takes 2 years, 22, 23. At kinamdak po natin ang church anniversary, 7th year anniversary. May layunin po kasi, mga kapatid. Hindi tayo napigilan ng gawa ng kaaway. Sabi ko, Lord, within 2 years, marami pong pinatunayan ng Diyos. Marami pong ginawa ang Diyos. Dahil may isang tao, hindi ko tinataas ang sarili ko mga kapatid, na nanindigan sa katotohanan at hindi napigilan ng kaaway, mga kapatid. At isinishare ko po yung kadakilaan ng Panginoon sa mga membro po doon. At sabi ko, Lord, darating ang panahon, maraming tatawagin ng Lord doon bilang tagapaglingkod mo. At simulan mo po silang inventor, year 2021. At bago po mag-church anniversary ng 2023, halos kompleto na po ang mga manggagawa ng iglesia. May nangyari po, meron, grabe, kasi bakit ginawa natin ang kalooban ng Panginoon. Kaya sinasabi ko sa kanila, within 2 years, sabi ko, pero within 2 years, grabe ang ginawa ng Panginoon kasi sumunod po tayo. Hindi tayo napigilan po ng kaaway, mga kapatid. At nagpipray kami. Sabi ko, pagsabit ng 10th year anniversary, kasi ayaw ko papigil sa kaaway. Kasi ang gusto ng kaaway, manatili na lang tayo sa church. Kung anong meron sa church, yun na lang. Sabi ko po sa kanila, at sinasabi ko din po sa bawat isa dito, mga kapatid, mag-aim po kayo. Sabi ko po doon sa mga manggagawa sa Iglesia ng Binangonan, mga kapatid, dapat bago mag-10th year anniversary ng church, mayroon na tayo 1 o 2 daughter church. Nag-pray kami sa Panginoon, niluhod namin sa Lord, hindi na namin sa panalangin. Nag-overnight prayer meeting kami, nag-dawn watch kami, nag-street praying kami mga kapatid. Alam niyo po, tumugon ng Panginoon, hindi po sa dito sa Rizal, kundi sa Bicol region mga kapatid. Sabi ko, Lord, hindi biro, mabigat na obligasyon. Eh sabi mo, nag-pray ka sa Panginoon. Sabi sa akin, nag-pray ka sa akin, na baka nag-daughter church, eto na, gawin natin. Pero kung hindi po ako tumugon, hindi po matutupad yung kalooban ng Diyos sa lugar po ng Bicol Albay. Kaya glory to God, meron na po, 3 na po ang divine dito, may church, Binangonan at Libon Albay, mga kapatid. Okay? Marami pong testimony sa inyo mamaya. Diyan po sa Acts, chapter 20, verse 28, elders are encouraged and the pastoral duties of overseeing and shepherding. Tayo po yun, no, mga kapatid. The second,
elders are exhorted to shepherd the flock of God that is in their charge, which is the role of a pastor. Sa amin po yun mga kapatid, na pangalagaan ng tupa, turuan. Kaya napakalaki ng aming obligation. Alam niyo mga kapatid, kung hindi ko po sila tinuruan, baka ngayon ako pa rin po nag-opening prayer, ako pa rin po nag-closing prayer, ako pa rin po nagpapaawit sa Panginoon, ako pa rin nag-exhort sa tithes and offering. Kasi 2 years lang po mga kapatid. Pero tsinaga. Tsinaga po natin. At sa biyaya ng Lord, ang ginagawa ko na lang po doon ay mag-preach ngayon. Kompleto na, mga kapatid. Grabe po ang ginawa ng Diyos. Na-expose yung gawa ng kaaway. At sinunod natin ang kalooban ng Diyos at nangyari po ang panukala ng Panginoon. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon, mga kapatid, na hindi tayo nagpapigil. Third, in Ephesians, the one time that the word pastor hears in the New Testament, sa best lang, pastors are treated as one group with teachers. Para sa kami po yan, at maraming mga kasamang mga tagapagturo. Okay? Sige, tuloy natin. Ngunit, si Pablo ay hindi nagbigay ng job description sa mga pastors. Kasi pag pinag-aralan po natin, instead, he describes the character of the one who will serve in this office. Doon po, pag pinag-aralan po natin yan. Hindi si Pablo nagbigay ng description o sa kanyang line of authority, rather trabaho. Pero dinescribe ni Pablo kung ano ba ang gampanin ng isang elders at ng isang pastor. Sobra pong bigat, mga kapatid. Kanina tinestify ko po sa inyo. Kahit kayo na lang mag-isa, okay lang. Kasi bakit? Kayo naman ang tinawag Hindi naman sila. Nagkakaintindihan po ba tayo? Pag kayong tinawag, tayuan po natin, mga kapatid. Kaya challenge ko ang bawat isa. Kasama po ako doon, mga leaders, the pastors. Pag tayo bang tinawag, tayuan po natin ito, mga kapatid. Huwag sila. Kundi tayo po, mga kapatid. Kaya sa mga manggagawa dito, pag may prayer meeting, umattend kayo. Pag hindi kayo umattend ng prayer meeting, walang saysay ang paglilingkod sa Panginoon. Sayang. Yan po yung katotohanan. Mga manggagawa po sa main church, pag hindi kayo umattend ng prayer meeting, magkakaroon kayo ng disciplinary action. Kasi bakit? Kayo ang manggagawa. Kayo dapat ang tagapanguna. Mga kapatid, nagkakaintindihan po ba tayo? Sa mga manggagawa. At kung hindi ka umattend ng prayer meeting, sorry kapatid, wala kang ministry. Kasi nagtuturo tayo ng katotohanan, pero sa prayer meeting, wala tayo. Sa Bible study, wala tayo. Sa overnight prayer meeting, wala tayo. Tapos sasabihin natin, tayo mga elders, mga leaders, o ministry leaders. Sorry mga kapatid, pero yun po yung katotohanan. Sinasabi ko bang katotohanan? Para yung daya ng kaaway sa atin ng mga manggagawa ng Diyos, ito po ay masira, mga kapatid. Amen po ba? Hindi sa pinapagalitan ko kayo, kundi sinasabi ko po ang katotohanan, mga kapatid. Ang isang manggagawa na galing dito, wala siyang prayer meeting, wala siyang Bible study, at pupunta lang ito para tumugtog, hindi, kapatid. Dito iba, sabi ko sa kanya. Dahil ikaw ang ministry leaders, dapat nasa prayer meeting ka. Gawan mo ng paraan. Sabi niya, Pastor, mahirap, malayo. Sabi ko, pag ihatid kita. Ihatid ka namin pauwi kung wala kang masakyan. Pero sabi ko, gawin mo muna. Sa biyaya naman po ng Panginoon ginawa niya. At alam niyo po, wala siyang absent. Mga kapatid, nabago. At sabi ko sa kanya, hindi po pwede ang manggagawa dito, ang ministry leaders dito, walang Bible study na hinahandle. Sabi niya, Pastor, paano? Ay, di pag-pray natin sa Panginoon. Alam niyo po, in short period of time, nag-pray kami ng isang linggo. Pray ng Lord, meron siyang Bible study, mga kapatid. Hindi lang po pangunguna sa worship team ang nagawa niya, kundi meron siyang Bible study, meron siyang prayer meeting. At sabi ko, kapatid, hindi po pwedeng manatili ka dyan na ikaw ang lagi nandyan sa worship team. Dapat meron ka pang gagawin. Sabi ko, dahil meron kang oras, isasama kita sa mission team. Mga kapatid, glory to God. Yung isang manggagawa ng Lord na walang ginagawa dito, na yun lang sa worship team, doon marami na pong ginagawa ng mga kapatid. Yun po yung katotohanan. Kailangan talagang ayusin po natin yung ating paglilingkod sa Panginoon. Inayos ng Lord yung schedule niya. Mga kapatid, at sabi ko, dahil lahat lang ng trabaho mo at kung hindi para sa Diyos yan, mag-resign ka. Mag-resign, mga kapatid. Kasi bakit? Iba yung ginagawa, maanumalya kasi nasa politika, mga kapatid. Sabi ko, naglilingkod na sa Panginoon, tapos yan ang ginagawa natin. Hindi.
Kaya sa inyo po, mga leaders, mga manggagawa ng Lord, kung hindi na po nabibless ang Lord sa mga bagay na ating ginagawa, bitawan na natin. Kasi hindi makakakilos ang Panginoon. Kung laging isip natin yung sarili natin, trabaho, negosyo, hindi po makakakilos ang Panginoon sa ating mga kapatid. Hindi tayo yan tinawag ng Panginoon. Amen po ba? Mga manggagawa ng iglesia, elders, kasama po kami mga pastor, hindi kami tinawag para magnegosyo. Tinawag kami ng Diyos para magpastor, mga kapatid. Kaya sabi ko sa misis ko, doon na tayo titira ngayon sa Binangonan, magpe-pray tayo. Narinig nyo naman po, sabi ko, it takes 4 to 5 years na manalangin. Nandun na tayo sa Binangonan. Tinugon po ng Lord. Kaya way back 2021, doon na po kami nag-stay, mga kapatid. Para sabi ko, malagaan ng tupa. Amen po ba? Kasi mahal natin po ang Lord, mahal natin ang ministry, at mahal po natin ang mga anak ng Lord. Okay? Tuloy natin. Mga pangunahing gampanin ng pastor na nais sadlangan ni Satanas. Para po sa amin to preach the Word of God, lead in worship. Ito po ang number 1 eh. Ayaw na ng kaaway na kami po yung mangaral, mga kapatid. Yes, dito, giving na po, mangangaral kami sa pulpito. Kasi bakit? Nandyan kayo eh. Paano naman po yung labas? Nakakitindihan po ba tayo? Gampanin po namin itong pastor na ipahayag ng salita ng Diyos. Hindi lang sa loob ng iglesia, kundi dyan po sa labas. Kasi nandyan po yung maraming mga tao na walang pagkakilala sa Panginoon, mga kapatid. Kaya kami hindi tumitigil na mangaral ng salita ng Diyos. Hindi lang po dito sa loob ng church, kundi dyan po sa labas, mga kapatid. No? Yun po ang gampanin namin bilang mga pastor. Pag ang pastor natin hindi na po nangaral ng Word of God, mga kapatid, tapikin natin, pastor, hindi na po kinangaral ng Word of God. Mandato po ng salita ng Panginoon. Preach the gospel. Saka mag-preach, dito lang po sa hindi po. Doon tayo sa labas, mga kapatid. Kasi nandun po ang mga tao walang pagkakilala sa Panginoon. Kasama po kayong mga elders. Kasama po kayong mga leaders. Kasi tayo po yung mga tagapanguna, hindi yung mga membro. Sila po yung turuan natin nang sa gayon sila naman po darating ang panahon maging tagapanguna din at makapagpahayag ng salita ng Lord. Yan po sa labas. Testify po ko sa inyo ng kaunti, mga kapatid. Kasi hindi ko po pwedeng hindi sabihin ito ang kadakilaan ng Panginoon. Last week po, nakapagbukas po kami ng 3 Bible study. Isang lugar yung pinuntahan namin, nakapag-open po ng 2 Bible study. Right after nang kami po yung pumunta po doon, sabi ko doon sa isang bahay, sa pamilya, mag-open na tayo ng Bible study. At sila naman po excited, mga kapatid. Pero yun po yun, isang beses kami pumunta sa lugar na yun. Pero may pinrovide ng Lord kasi tama po ang salita ng Panginoon. The harvest is plenty, but the workers are few. Ano pong sabi ng Lord? Pray! Para po magpadala ang Diyos so that the Lord, mga kapatid, ay magpadala ng mga gawa para po i-harvest ang napakadaming anihin. Yun po ilagay natin dito, mindset at sa puso natin. Sabi mga pastor, mindset na namin nasa puso namin yun sa mga leaders. Pinuntan po namin isang lugar, mga kapatid, at salamat sa Lord, may nag-response. At pumunta pa kami sa isang lugar, may nag-response. Kaya nakapagkatak na po kami ng bagong Bible study sa lugar po ng Cardona, mga kapatid. At ngayong darating pong Pinsados, magkakatak na rin po kami ng tawag ko dyan, feeding program. Sabi ko doon, may nag-over kasi sabi niya, Pastor, ako na magpapakain. Ay sabi ko, sige, kami na gagawa ng programa. Ikaw na magpakain. Grabe po yung provision ng Panginoon. Amen po ba? At isang lugar naman, pinagpipray namin, Lord, dito magkakanta kami ng feeding program. Nag-iisa po ako sa kayo kakanta. May nag-over naman po ng lugar nila. Yung garahe na naman na kayo. Sabi nila, dito na, Pastor, ang feeding program. Pag tayo po'y pumunta at sinunod natin ang mandato ng Diyos, gagawa ang Panginoon ng pamamaraanan para yung kanyang kalooban po ay mangyari, mga kapatid. Grabe po yung pagkilos ng Panginoon. Naiintindihan po ba natin mga manggagawa ng simbahan? Amen po? At nakakatuwa, mga kapatid, isa pang testimony. Sa lugar po ng Libon Albay, tuloy-tuloy rin po doon ang feeding program. Magtatanong po kayo saan kami kumukuha ng budget? Sa Lord po. Wala kaming budget, mga kapatid. Pero sabi ko sa kanila, lakaran natin. Gagawa ang Diyos ang dakilang himala. At alam niyo po ba, mga kapatid, kagabi, mayroong tumawag sa akin yung classmate ko ng college at ng high school. Tagal kami hindi nag-usap, siguro mga 10 years.
Biglang tumawag sa akin, sinagot ko naman, sabi ko, baka sabi ko importante. At alam niyo po, nag-offer siya, pastor. Sabi niya, mate, natouch ako doon sa mga sinesend mo, pinupost yung ginagawa ninyo, especially sa mga kids. Maki-sponsor ako monthly doon sa feeding program sa Libon Alpha. Grabe po mga kapatid, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya sabi ko to kay Pastor Dave, Pastor Dave, mag-pray tayo sa Lord. Dahil ang Panginoon ay mabiyaya. Sa ngayon wala tayo, pero ang Diyos natin ay napakadami. Napakayaman ng Diyos natin. Nag-provide po ang Lord. At sabi niya, mate, hayaan mo sa biyaya ng Lord. Hindi naman siya nangangako. Sabi niya, hayaan mo, mate, yung pastor doon na tinanaga mo. Susuportahan ko. Grabe po mga kapatid. Kaya pag tayo talaga sumunod sa layunin ng Lord, preach the word of God. Gampanin namin mga pastor at turuan sila na mag-worship sa Panginoon. Gampanin namin itong mga pastor. Hindi po ituturo ng labas, kundi kami mga pastor ang magtuturo sa kanila. Kaya nilagay ko po yun dyan mga kapatid, kasi ginawa ko po yan. Yung mga membro po sa Binangonan, hindi pa sila mag-worship sa Lord eh. Kasi bakit? Galing sila sa lumang pananampalataya, sa RMC, no? Roman Catholic, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi nila paano mag-worship sa Lord. Tinuruan ko po sila mag-worship sa Panginoon. Kaya di ba sabi ko sa'yo, naging worship leader ako doon, mga kapatid. Hindi ko ginagawa dito, ginawa ko doon for the sake of them, mga kapatid, sa mga taong itong walang pagkakilala sa Panginoon. At ngayon, glory to God. Marunong po silang mag-worship sa Lord ng tama, mga kapatid. Read and teach the scriptures. Ginawa ko din po yan, mga kapatid. Tinuruan ko sila kung paano aralin ang salita ng Diyos. At glory to God, mga kapatid, marami na pong manggagawa doon. Nasa almost 30 na po kami doon na manggagawa, mga kapatid. Pumunta po doon, 0. Pero salamat sa Panginoon, the Lord will provide talaga, mga kapatid. Hindi lang finances, kundi mga manggagawa niya na makakatuwang po sa iglesia. Kasi umiyak ako sa Lord eh. Sabi ko, Lord, ako na lang po mag-iisa dito. Paano po ito, Panginoon? Mangangaral ako lahat sa akin. Sabi ko, Lord, mamamatay ako ng maaga, Panginoon. Sabi ko, gusto mo ba, Lord, mamatay ako agad-agad? Ganun po yung ako mag-pray sa Panginoon. Pero si Lord naman po, napakabay na yun ba ako mamatay ng maaga. Nag-provide po ng makakatuwang po sa iglesia. Kaya ngayon po mga kapatid, ang mga manggagawa po doon talagang aktibo. Kasi tinuruan natin sila kung paano maglingkod sa Diyos. No? Kaya nakabuo po ngayon ng isang mission team. At ang mission team po mga kapatid, marami na pong naabot. At sabi ko sa kanila, dadaling ko rin kayo sa Bicol para magkaroon kayo ng mission exposure sa lugar kung saan hindi nyo kabisado, mga kapatid. No? I pray na mangyari din po dito sa main church. And then, engage the people and study in witness. Dapat talaga mga kapatid, malapit tayo sa kanila. Amen po ba? Kaya doon, ang mga member ko sa Binangonan, talagang kapatid ko sila eh. No, mga kapatid, itinuri ko silang isang pamilya. No, sabi ko, Lord, wala kaming pamilyang kakilala doon, pero ang binigay mo mas malaking pamilya. Dahil sa paglilingkod po sa Panginoon. Amen. At ako po'y nabibless mga kapatid, no? Dahil ang simbahan po doon, punong-puno na. Minsan po, halos di kami magkasya. Kaya nagbili po ako ng extra upuan para po maupuan ng mga pupunta po sa church. Grabe po ang ginawa ng Panginoon. Hindi tayo napigilan ng daya at pakala ng kama. At may nangyari sa lugar po ng mahabang parang Binangonan. At eto pa mga kapatid, mag-testify pa po ako sa ito. Kasi ito yung kadakilaan ng Panginoon. DSWD. Tayo po ay tinatay up ng DSWD po doon sa lugar po ng mahabang parang Binangonan para turuan ang mga kabataan po doon at ang mga nanay. Sabi ko nga sa kanila, nagpe-pray tayo sa mission team. Sabi ko, nagpe-pray tayo kung saan tayo mangaral ng Word of God. Pero sabi ko, prinubay na ng Lord, hindi na tayo magpapagod. Magtuturo na lang tayo ng salita ng Panginoon kasi ipon na po yung mga kabataan. Kasi ang nag-organize ang DSWD, yung mga beneficiary po ng 4Ps. Kaya sabi ko, glory to God. Hindi na kami magkakandak ng marami pang para ipunin sila. Gumastos ng malaki. Nandiyan na, mangangaral na lang po kami ng salita ng Panginoon. Grabe po, kumilos ang Diyos, mga kapatid. Kaya tinatestify ko po ito sa inyo. At sabi po ng DSWD, Pastor, mag-submit ka ng mga requirements kasi kayo yung itatay up namin dito ang simbahan para pangalagaan ng mga kabataan ito. Kasi sabi niya, tama, nagbibigay kami ng pinansyal. Pero kung wala naman silang magkakilala sa Diyos, walang saysay.
Eh sabi ko, glory to God, mga kapatid. Kaya minsan makinig sa post namin, meron pong gawain sa court, mga kapatid. At yun po ay para po doon sa mga beneficiary po ng 4 Ps. Ginawa natin yung mandato ng Diyos. At ang Lord po ay gumawa, mga kapatid. Amen? At ako po ay excited na gawin mo po ito sa maraming lugar. Kaya nga sabi ko doon sa mga manggagawa, magtulungan tayo. Kasi di kaya ni Pastor, magtulungan tayo. Kaya talaga sabi ko, mga kapatid, pag ginawa natin ito, nalayunin po ng Diyos, no, yung gawa ng kaaway, hindi po magtatagumpay. Tayo po ang magtatagumpay. Amen po ba, mga kapatid? Glory to God. Tuloy tayo. To ensure faithful transmission of the Christian faith. Dapat po talaga, mga kapatid, kami na mga pastor at manggagawa ang magtuturo sa kanila para matuto sila ng tamang pananampalataya. Wala pong iba. Kaya kami muna, mga pastor, ang mauna at mga manggagawa. To lead people and discipleship. Ayan po, nilagay ko niya kasi ginawa ko po yan. Hindi ko po ilalagay yan dyan, hindi ko po ginawa, mga kapatid. Nakakaya naman. No. To lead people in discipleship and evangelistic outreach that others might come to know Christ and to follow Him. Ito po yung ginagawa natin sa lugar po ng Rizal. Kasi ang target ko po, Morong, Baras, Tanay, at tawag dito, Pinilya. Yun po yung tinatarget po namin na masaturate ng salita ng Panginoon. Sabi ko sa kanila, hindi biro, wala tayong pondo sa mission, pero sabi ko, si Lord na mag-provide habang tayo po ay lumulusong. Amen po ba, mga kapatid? Kasi halos 3 linggo pa, 4 na linggo pa lang ata kami kumukuha po ng mission offering. Sabi ko sa kanila sa mga mission din, hindi tayo makukuha ng mission offering kung wala tayong mission. Kasi anong saysay yan? May mission offering pero walang mission, mga kapatid. Sabi ko, mag-mission muna tayo at pag nakita ng mga membro na may mission ang church, sila po ay kusang magbibigay. Kasi nakita niyo po, mga kapatid, na mayroon tayong ginagawa. At sabi po dyan, to lead people, no? In discipleship, dinisipulo po natin sila at tinuruan natin sila na mangaral ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, para abutin po yung mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Kaya mga kapatid, po doon kami po ay nagbibigay ng mga babasahin sa street. At kami po ay nag-street preaching. Mga kapatid, nangangaral kung saan-saang lugar. Para po mapaabot ang salita ng Panginoon. Kasi hindi natin ito gagawin, mga kapatid, pag hindi tayo lalabas. At hindi tayo papangunahan ng mga manggagawa at ng mga pastor. Ano po ang mangyayari sa iglesia? Wala na pong mangangaral ng salita ng Panginoon. Kaya sabi ko sa kanila, hindi po pwede na hindi tayo mangaral sa labas, dyan po sa kalsada, at magbigay ng babasahin at magturo ng salita ng Panginoon. At di naman po kami binigo ng Panginoon, mga kapatid. Nag-response ang Lord at marami ginawa ang Panginoon. Meron pa po kami sa Baras sa Bible Study, nakalimutan pa rin na. Meron pa po sa Baras sa Bible Study, mga kapatid. Maraming gampanin, pero alam ko ang Diyos po ay di tayo bibiguin, mga kapatid. Amen po ba? Kasi ginawa po natin yung mandate ng Lord doon po sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Therefore, go and make disciples of all the nation. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them to obey whatever I commanded to us. At ang pangako ng Diyos, kahit kailan, anak, hindi kita pababayaan. Hindi kita kakalimutan. At sabi doon, i-bless kita. Amen po ba, mga kapatid? Pangako ng Diyos. Kaya sabi ko sa kanila, mangaral tayo ng salita ng Panginoon. Sabi, Pastor, first time itong gagawin, okay lang, kapatid. Tuturuan ka namin, tuturuan kita. Natuto na po, mga kapatid, ang kapal na ng mukha. Hindi na takot na mangaral ng salita ng Diyos dyan po sa labas. Kaya sa atin, no, mga kapatid, sa mga manggagawa, huwag po kayong matakot na mangaral ng salita ng Panginoon. Huwag natin tularan yung ibang mga manggagawa na ayaw mangaral ng salita ng Lord dyan po sa labas. Yun po yung mali nilang kaisipan, mga kapatid. Nasaan po yung mga tao? Nasa labas po eh. Katungin po natin yung bahay nila. Magandang umaga po. Kami po ay naparito para maghayag po ng kabutihan ng Lord. Sino bang bahay ang tatanggi sa kabutihan ng Diyos? Mga kapatid, imposible. Kasi bakit? Kabutihan ng Diyos ang ihayag po natin sa kanila. Kaya imposible sila po yung tumanggi sa kabutihan ng Diyos. Amen po, mga kapatid. Kaya in-encourage ko pang bawat isa na gawin po natin ito, mga kapatid. Katukin po natin yung mga bahay nila. Eh, mga Jehovah's Witness, ang kulit eh. Ang saksi niyo ba, mga kapatid? Bilib po ako sa kanila. Kasi bakit? Kahit ayaw mo talagang mag-share po ako ng gospel.
tayo nagsasabi, tayo po yung totoo. Pero tayo po hindi nangangaral at sasabihin po natin, ginagawa natin na mandata ng Diyos. Nakakalungkot, mga kapatid. Ina-expose ko po ang gawa ng kaaway through the Word of God, mga kapatid. Especially sa amin ng mga pastors. Especially sa leaders, mga gawa ko ng simbahan. At susunod sa mga aspirant, mga kapatid, aspiring leaders o pastors. Balikan ko po sa mga gawa ng iglesia. Dapat po, mga kapatid, tayo po ang magsimula. Amen po ba? Tayo po ang magpasimula po nito. Sa muli, kayo po yung china-challenge po, mga kapatid. Tayo po ang magpasimula po nito. Hindi ang mga membro, kundi tayo mga pastor, tayo mga leaders. Sinasabi ko po ang katotohanan para magkaroon po ng paglaya, magkaroon po ng breakthrough sa anumang gapos sa stronghold ng kaaway sa atin po bilang mga lingkod ng Panginoon. Tuloy tayo, to counsel person with personal, ethical, or spiritual struggles. Kaya alam niyo po doon mga kapatid sa binangonan, pag may isang membro may problema, antimanong kinakausap ko. Pag may membro nagtatalo-talo, antimanong kinakausap ko. Kasi ayaw ko po magkaroon po mag-create ng division sa loob ng simbahan. Tama, nagkikita-kita kayo sa church pero hindi kayo nagpapansinan. Ano ang problema? Meron na problema. Kaya ako mga kapatid, antimano, pinapatawag ko po una at pagsasamahin. Ayusin natin ito kapatid. Kasi bakit? Tayo po ay we are one body, mga kapatid. The body of Christ. Iisang katawan, mga kapatid. At ang pinakahead natin ang ating Panginoong Jesus. Sabi ko sa kanila, kayo, pag may struggles, even spiritual, ako ang may responsibility. Hindi kung sino pa man, kasi ako po yung pastor po doon, mga kapatid. Kaya pag may problema doon, antimano, mga kapatid, kung kailangan silang pagalitan, syempre, batang pastor pa po ako, mga membro ko doon, mas maedad po sa akin. Sabi ko, ako man ay bata, mga kapatid, pero sabi ko, gampan ko ito bilang inyong spiritual father, bilang pastor, kaya dapat kayong makinig sa akin. At sa biyaya ng Lord, naintindihan po nila at nakinig. At hindi po lumalaki ang problema. Hindi pinag-uusapan ng kani-kanino. Kasi ayaw ko po ang problema pag-usapan ng kani-kanino. Nakakitindihan po ba tayo, mga kapatid? Yan ang sinasabi ko po sa kanila, na lumaki na yung problema, hindi pa naayos. Especially po sa mag-asawa. Sabi ko, pag may problema kayo, kasi nag-counseling po ako doon, mga kapatid, ang ginawa ko po doon, hindi couples night, kundi counseling sa mag-asawa at sa pamilya. Sabi ko sa couple, sabi ko sa kanila, kung may problema kayo, huwag niyo muna sasabihin sa mga biyenan ninyo. Kasi sabi ko, baka yung biyenan ninyo magkaaway pa rin, pero kayong dalawang magkaayos na. May problemang malaki. Kaya sabi ko, solusyonan muna ang problema sa loob ng tahanan, huwag munang ilalabas sa mga biyenan at kung sino-sino bang kamag-anak. Mga kapatid. Kasi kayo bati na mag-asawa, pero yung biyenan ninyo, yung mga biyenan nag-aaway pa. Ito yung totoo, mga kapatid, nagpapansinan. Kaya tinuturuan po natin sila. Kaya sabi ko doon sa kanila, pag may problema kayo at nakikita ko na hindi na tamang paglilingkod sa Panginoon, kayo ay aking sasawayin at kayo ay aking pagagalitan ng mayroong pagmamahal, mga kapatid. Amen? At naintindihan po ng ating mga kapatiran po doon. To visit in the homes of the church and the community, especially among the sick, mga matatanda, in prison, and others in need. Talaga mga kapatid, malaking obligasyon namin ng mga pastor at mga manggagawa. Pupunta namin yung mga bahay na may mga problema, mga kapatid. At ngayon may pinag-pray kami kasi meron pong membro doon, nadamay po, nadampot, nakulong. Mga kapatid, nagtatrabaho siya, tapos niraid yung isang lugar, at nandoon siya, at kasama siya sa ikinulong. Nanay po ito, mga kapatid, kaya lubos mo yung aming pananalangin. Nanay po ito, mag-isang buwan na nasa kulungan siya, pero wala siyang kasalanan. Nagtatrabaho lang sa taytay sa tahian, mga kapatid. At di ko alam kung mayroon doon sa lugar na yun na may kinalaman sa alam ng pinag-ubawan na gamot, mga kapatid, at nadamay siya. Nakakalungkot kasi yung mga bata maliliit pa. Pero sabi ko sa Lord, titingnan natin kung ano ba ang pwede natin magawa, matulong sa kanila. Kaya maraming sakripisyo po ang pastors, mga leaders, mga kapatid. Hindi lang tayo nagpumuupo dyan, mga kapatid. Now, tuloy natin. Kasi mahaba po ito. Mga deacons means servant, ministry officers, or leaders, or supporters. Nandiyan na po lahat, mga kapatid. The character of the deacon na nais sadlangan ni Satanas para hindi magawa ang gampanin nila sa Diyos, sa simbahan at sa tao. Gampanin po ng mga deacon, na mga kapatid, servants, or leaders. Ganon din naman sa mga tagapaglingkod sa iglesia. Kailangan kagalang-galang sila. Mga manggagawa po ng iglesia, dapat kagalang-galang po tayo. Tapat sa kanilang salita.
may iisang salita, hindi lasenggo. Mga kapatid, pag tayo naman po nangako, gawin po natin. Ito po sa mga tagapaglingkod. No? Kagalang-galang po tayo. Mga kapatid, hindi lasenggo at hindi sakim. Ito po ang mga diakono. Hindi ko na po, alam niyo na po yan. Kailangan, iniingatan nila ng may malinis na konsensya ang ipahayag na katotohanan o pinapahayag na katotohanan tungkol sa pananampalataya kay Kristo. Maging buhay po tayo patotoo. Kasi yan po ang gusto ng kaaway, hadlangan yan at hindi natin magawa. Mga manggagawa, mga deacon, mga officers ng church, mga kapatid. Kailangan din masubok muna sila at kung mapatunayan karapat-dapat, hayaan silang maglingkod sa Panginoon. Tuloy natin, kailangan kagalang-galang din ang mga asawa nila. Kaya mahalaga po ito sa mga ministry leaders, the pastors, mga kapatid, na hindi lang ikaw yung mabuti, hindi lang ikaw kagalang-galang, kundi ang iyong asawa, maging babae man o lalaki. Hindi mapanira sa kapwa. Kaya di ba sabi ko sa iyo doon, pag mayroong inuusap-usapan na hindi tama, kinokorek ko agad. Kapatid, mali lang yung ginagawa. Kung saan mo nang pinagpukwento kung ano-ano, pwede ba natin ayusin yan? Pwede ba natin upuan yan at ayusin natin at matigil ang usap-usapan na hindi tama? Mga kapatid, mayroon po ako doon isang disiplina, isang kabataan na nag-minister sa pulpit. Hindi naging magandang testimony kung sabi ko, kapatid, baba ka muna. Kasi nag-minister ka sa pulpit pero ang tingin sa'yo ng tao hindi na maganda. Kasi hindi tama at napag-uusapan na. Kaya Antimano, nang malaman ko po one day, kinausap ko po sila at inayos natin mga kapatid. At glory to God, itong Kristiyanong kabataan ito mga kapatid, dahil nais na maglingkod sa Diyos, dinisiplina pero hindi nawala sa church, nagpatuloy at ngayon nakabalik na po siya mga kapatid na nagli-lead ng isang ministeryo. Kaya kailangan po talaga ito na maayusin po natin. Marunong magpigil sa sarili, maasahan sa lahat ng bagay. Self-explanatory. Hindi din niya lamang po mga kapatid. Ano pa sabi dyan? Dapat iisa lang ang asawa ng mga tagapaglingkod. Wala naman po ata ditong dalawang asawa na naglilingkod sa Panginoon. Ang mahusay mamamahala ng pamilya. Kaya sabi ko, lagi ko sinasabi sa kanila, sa bawat isa sa mga manggagawa, dapat ayos muna ang pamilya para maging buhay tayo patotoo sa ating mga kapitbahay. Amen po mga kapatid. At alam niyo po doon sa mga, marami po kasi doon ng mga manggagawa, mga kabataan. At ang mga kabataan po doon, kahit hindi manggagawa, mga kapatid, pag nag-boyfriend-girlfriend, pinaghihiwalay ko. Sabi ko, magalit kayo sa akin ngayon, pero dati ko pala magpapasalamat kayo, Pastor, kung bakit ginawa ni Pastor yan. Kasi ayaw ko po na sa kanilang murang edad, sila po ay nagkakasala na sa immorality o sa immoralidad. At sabi ko, naglilingkod kayo sa Panginoon at hindi niyo po season ngayon para mag-boyfriend o mag-asawa. Ang season niyo ngayon ay mag-aral at maglingkod sa Diyos, sabi ko sa mga kabataan. At naiintindihan po nila. Marami pong umiyak doon ng mga kabataan, pinaghiwalay ko. Kasi sabi ko, hindi pa panahon para kayo mag-boyfriend. At glory to God, mga kapatid, naiintindihan po nila. At ngayon sila po ay nagagamit sa mga. Dinidisiplina po natin habang batang Kristiyano pa. And I pray, ganoon din po din sa main church, huwag tayong papayag ng mga kabataan dito may boyfriend, may girlfriend. At may mga dami account. Ako po pinabura ko sa kanila. Kasi sabi ko yun ang ginagawa, entry point, ginagawa ng kaaway para sirain po ang maraming kabataan. Sa kanila mga dami account, nagpo-post kung ano-ano na hindi nakikita ng mga magulang ng kapatid. Kasi may dami account. Sabi ko, hindi po pwede yan kapatid. Buray natin yan. Kasi yan ang entry point ng kaaway para mahadlangan yung paggawa mo sa ministeryo ng Panginoon. Inayos natin habang sila po ay batang Kristiyano pa, mga Kristiyanong kabataan. Kaya doon po mga kapatid, wala po doon, di po uso doon ng boyfriend, girlfriend sa mga kabataan. Maraming kabataan dito ng mga kapatid. So, pinagsasabihan ko po kayo bilang pastor ninyo, bilang mga gawa ng Lord para ayusin po natin yung ating paglilingkod sa Diyos. Pinagbabawalan ko po sila doon mag-boyfriend at mag-girlfriend. At salamat sa Lord mga kapatid, sinusunod po nila. Kaya ngayon, sila po ay malagong Kristiyano na. Marami pong kabataan po doon na nagagamit na po ng Lord. Hindi lang po isang ministeryo, kadalasan po doon, dalawa po ang ministry ng kabataan ng tatlo, mga kapatid. Kaya busy sila sa pagtupad sa gawain po ng Panginoon. Tuloy natin. Ang mga naglilingkod ng mabuti ay ginagalang ng mga tao at hindi natatakot magsalita tungkol sa pananampalataya nila kay Kristo Jesus.
Kaya ngayon mga kapatid, may boldness ako na sabihin sa inyo yung katotohanan. Hindi po ako natatakot mga kapatid kasi alam ko, at sarapan ng Diyos, mabuti po ako lingkod ng Panginoon. Hindi po ako natatakot na mangaral ng salita ng Diyos. Kasi pag nangaral ako dyan, may nakakilala sa akin at sasabihin, masamang tao yun ang nangaral ng salita ng Diyos. O, di walang maniniwala mga kapatid. Pero kung tayo po'y tapat na naglilingkod sa Panginoon, maayos ang testimony natin. Hindi tayo takot na mangaral ng salita ng Panginoon kahit saan mang lugar. Amen po ba mga manggagawa, mga katulad po namin pastor? Kasi po, totoo kami. Amen po ba mga kapatid? Hindi sa binubuhat ko po yung aking upuan mga kapatid. Nais ko lang i-share po sa bawat isa. In our conclusion, nais ng Diyos na tayo ay magkaisa. Leaders, pastors, members. Now mga kapatid, daigin natin ang gawa ng kaaway. Amen po ba mga kapatid? Daigin po natin ito. At huwag po natin paintulutan na tayo ay madaya ni Satanas upang hindi niya mahadlangan ang ating pagsunod at pagtupad sa kalooban ng Diyos. Magkaisa po tayo mga kapatid. Without unity in the body of Christ, there is no victory, mga kapatid. Walang katagumpayan kung walang pagkakaisa sa katawan ni Kristo, mga kapatid. Kaya magkaisa tayo, elders, pastors, ministry leaders, at mga membro ng simbahan po ito. Magkaisa tayo. At pag ginawa natin ito mga kapatid, magugulat kayo. Itong church na ito, mag-iisip kayong i-extend kasi wala na pong maupuan ng mga tao. Kasi marami po ang pumupunta, nakakilala sa Panginoon. No, ang mga kabataan po natin doon mga kapatid, minsan umaabot po kami ng 50 na ang kabataan po doon. Sa dami nag-i-invite, sabi ko, glory to God. At ang mga kids doon, ang dami na, at ngayon tinatarget namin mga nanay. Salamat sa Lord, marami po ang nadadanday sa panalambahan tuwing Sunday, mga kapatid. Amen? At sabi ko, pag hinakot pa namin yung mga membro ay yung mga binabible study sa Baras, na 2 Bible study at sa Cardona, talaga din na kami magkakasya po sa church, mga kapatid. At sabi ko sa kanila, pray ako. Sinasabi ko po doon sa mga manggagawa, i-extend po namin ang church pag di na po tayo kasya. Hindi tayo pakonti, dapat padawi tayo mga kapatid. Amen po ba? Kaya lakaran po natin kung ano po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Huwag natin bisihin yung ating mga sarili sa mga bagay-bagay sa mundo. Especially kami mga pastor, especially mga leaders. Mga kapatid, bisihin natin ang ating sarili sa pagsunod sa kalooban ng Diyos at nang sa naman po, hindi tayo mahadlangan ng kaaway mga kapatid. Amen po ba? Amen. Doon po ako nagtatapos, tayong lahat at tayo po ay manalangin sa Panginoon. At sa mga leaders, tinatawagan po kayo na pumunta po kayo dito sa harapan mga kapatid. Tayo pala sila. Nasa po yung mga ministry leaders. Glory to God. Hallelujah. Sa inyo mga ministry leaders, ang sabi ng salita ng Panginoon sa ating pinag-aralan, na tayo dapat ang mauna. Tayo dapat ang mas masipag. Tayo dapat ang mas maraming ginagawa sa ubasan ng Panginoon. Dapat mas marami tayong oras sa Lord, hindi sa mga bagay sa mundo. Dapat mas marami tayong oras sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pananalangin, at especially sa paghahayag ng kanyang mga dakilang salita. Mga kapatid. Ngayon, kung ang mga leaders ng simbahan ay wala pang panahon sa paghahayag ng salita ng Diyos, ito na yung tamang panahon, mga kapatid. Kasama po kami mga pastors. Lumabas tayo at mangaral tayo ng salita ng Diyos. Daigin natin ang mabuti ang gawa ng masama, mga kapatid. Now, mga leaders, kasama po kami mga pastors. Tayo ang gagawa. Una, kung ano po ang ipinag-uutos ng Panginoon. Preach the gospel, teach them, turuan natin silang sumunod. At sila man din po, darating ang panahon na sila po yung maging manggagawa tulad po natin. Baguhin po natin ang sistema ng simbahan na minimaintain na lang po ang gawain sa church at wala nang plano na para lumabas, abutin po ang maraming mga tao na nandyan po na walang pagkakilala sa Diyos. Ang church na ito,
ay tinatawag na living organism, may buhay, at dapat lumalago, at ang mangunguna kami mga pastor, at kayong mga leaders. Ito po yung katotohanan mga kapatid. Ngayon, nawawala na po tayo ng panahon sa ganitong mga kapamaraanan na mahayag po ang salita ng Diyos sa maraming mga tao. Ito na yung tamang panahon, at ngayon sinisira ko ito. Sa pangalan ng Jesus, ano man ang gambalan ng kaaway, gapos ng kaaway, para tayo po hindi makapaglingkod sa Panginoon. Ipag-pray ko po ang bawat isa ng mga leaders. Itaas niyo po ang iyong mga kamay. Hallelujah. Glory to God. Panginoong Jesus, salamat sa iyong mga dakilang salita. Salamat, Panginoon, sa iyong pagtutuwid sa amin. Hallelujah. Dahil ang nais niyo po, Diyos, ang iglesyang ito ay magtagumpay, Panginoon. Hallelujah. Ang uunahin niyo po, Diyos, kaming mga pastor, kaming mga leaders, Panginoon, na dapat makita po sa amin, O Diyos, hallelujah, ang kasipagan, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo, ang kasipagan sa paghahayag ng iyong mga dakilang salita, Father God. Lord, I pray, kung mayroong mga hadlang sa buhay po namin, ito man ay mga personal, Panginoong Jesus, naukol sa aming mga sarili. Sinabi mo sa iyong mga salita, we cannot be a disciple of Christ unless we deny ourselves. Kung hindi namin, Panginoong, bibitawan, itatakwil ang aming mga personal agenda, hindi kami magiging mabuting kasunod niyo po, O Diyos, o mga tagasunod niyo, Panginoon. Father God, I pray, hallelujah, sa elders, kasama po kami mga pastor, Panginoon. Help us, Panginoong Jesus, magkaroon kami ng puso sa ministeryo, magkaroon kami ng puso, Panginoon, sa paghahayag ng iyong mga dakilang salita. Lord, hindi na lang po yung panahon. Lord, gawin na po namin ito, O Diyos. Hallelujah. Para, Panginoon, hindi mahadlangan yung ministeryo mo, Panginoon. Kaya, Lord, I pray in the mighty name of Jesus. Lord, gamitin niyo po kami mightily. Send us, Panginoon, doon sa mga taong walang pagkakilala sa iyo, Diyos. Tama na po, Panginoon. Hallelujah. Na manatili kami sa comfort zone, O Diyos, dito sa loob ng iglesia. Kundi pumunta kami doon, Lord, sa lugar, Panginoong Jesus, kung saan maraming mga tao ang nag-aantay ng pagliligtas mo, Diyos. Walang ibang gagamitin kundi kami mga pastors, mga leaders ng iglesia ito. Lord, I pray in Jesus' name, magkaroon po ng breakthrough sa buhay po namin. Hallelujah! Dito po sa simbahan ito, Panginoon, in Jesus' name. Lord, bigyan niyo po kami ng puso. Puso, Panginoon, sa ministeryo. Puso, Lord, sa mga taong walang pagkakilala sa iyong paligan. I pray in Jesus' name, maging totoo po kami sa paglilingkod sa iyo, Diyos. Kaming mga pastors, mga elders, mga leaders ng simbahan, Panginoon, right now in Jesus' name. At anumang gawa ng kaaway para hadlangan, Panginoon, ang iyong panukala, ang iyong layunin sa buhay po namin, at ang iyong layunin sa simbahan ito ay aking winawasak. In Jesus' name, I rebuke you, Satan. Hallelujah! Sa buhay po ng mga manggagawa ng iglesia nito, sa lugar na ito, in Jesus' name, at sa simbahan ito. Father God, salamat, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Kami po'y nagtitiwala sa iyo. Lord, narito po kami, Panginoon. Send us, hallelujah. Send us, use us mightily for the furtherance of your kingdom. Lord, salamat sa muli, Panginoon. We give you praise, hallelujah. I-bless niyo po ang mga manggagawang ito. I-bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Father God, magamit kami, Panginoon, higit pa, Panginoon Jesus. Maranasan namin ang iyong kadakilaan, ang iyong kapangyarihan, Father God, habang kami po'y naglilingkod sa inyo. At papatunayan niyo po, Panginoon, sa mga manggagawang ito, sa amin ang mga pastor, Diyos, kung gaano kakadakilang Diyos, kung gaano makatapat na Diyos, Panginoon, at maranasan namin, O Diyos, hallelujah, ang iyong dakilang pagkilos, ang iyong mga himala, Panginoon, habang kami, O Diyos, ay naglilingkod sa inyo. Father God, salamat sa muli. Lord, hallelujah, bless them. At sa bawat narito, Panginoon, sa buong congregation, sa mga manggagawa, O Diyos, sa mga leaders, sa mga membro, O Diyos, I pray, Father God, hallelujah, maging isa po kami as one body of Christ, hallelujah, maging united kami, O Diyos, nagampanan ang aming pong obligation, Father God. Lord, I pray in Jesus' name, you bless you po, Lord, hallelujah, ang lahat ng anak mo na natin sa lugar na ito. Father God, sa ibang mataas na papuri, pasasalamat, pagluwalhati at pagdakila. In this we pray, in Jesus' name. Amen. Lord God, palakpakan po namin ang Panginoon. So,
na-bless po ang bawat isa. Amen! Lakpakan natin ang Panginoon. So, nakita natin, sino pa ba magpapastor? Sino ba, Michael? Nakita niyo yung testimony ni Pastor Mike. Matindi, di ba? Kaya hindi ganun kadali na humawak ng iglesia. Ngayon, nasusubukan na ni Pastor Mike yan. Ngayon, marami pa Pastor Mike ang darating dyan. Hindi lang yan. Hanggang sa minsan, buhay na natin ang gustong kuwanin. May dadagdag lang ako dyan sa Ephesians. May Tagalog ba? 6 to 10. Chapter 6. Para ano ito, habang kasi so yung mag-aspire na pastor, ayan, si Pastor Mike maraming kailangan namang gagawa. So dito sa 6:10 kasi katapusan ngayon ng exposing the enemy. Mayroon tayo dyan sa verse 10 ng chapter 6. Sabi niya, verse 10, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. So yun ang pinakamahalaga. Dinugtong ko lang doon sa kay Pastor Mike. Sa verse 12, sabi niya, verse 12? Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao. Tandaan po natin yan. Kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadiliman, umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa ipapawi. Kaya marami talagang kaaway yan. Hindi mo alam kung sino ang Tapos sabi dito sa Philippians 2:3 na binigay. 2:3 sabi niya, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. So itong mga pang-counter natin sa nababanggit kanina ni Pastor Mike. Kasi marami talaga yan. Pag medyo hindi tayo, kaya nasabi ko, ang leader, nasubukan ko na yan. At least, ngayon nakita, nag-testimony na si Pastor Mike para sa akin. Ang mahirap i-build up sa leader is the character. Yun ang tanda natin. Character building. Marami nagiging leader, pero character building, yun ang medyo mahirap. Pagdating ng panahon, magkakaroon tayo ng pag-aayaw sa pagkatawag dahil sa kanun. So, I hope na nakadagdag ito doon sa sinabi ni Pastor Mike. Mahirap talaga pag, lalo na pag mag-isa ka. Ngayon, naranasan ni Pastor Mike yan. Kaya kailangan talagang panalangin. Nung nag-start ito, parang nag-testimony na si Pastor Mike. Kasi mahirap talaga. Yun lang. Tuloy natin. Praise God. So, kung kanina po yung mensahe ni Pastor Mark is exempted yung mga member. Pero pagdating sa pagbibigay po, hindi po exempted. Mga sabihin, exempted. So, sa lahat ng mga nakakaintindi tungkol sa pagbibigay, sa lahat ng mga anak ng Diyos, naniniwala naman tayo na ang Diyos ang magbibigay na po. Ngayon, pag hindi nyo po alam kung paano magbigay, tuturuan ko kayo. Simple lang. Kunin nyo yung ikapo ninyo,
Hawakan ninyo, yung ibibigay nyo sa Panginoon, tapos iuhulog po nito sa offering. Ganun lang po magbigay. Baka sabihin nyo, brother, biblical ba yan? Oo, biblical po yan. Malakay 3:10. Kunin ninyo ang iyong inapo at dalhin sa bahay ng Diyos. Yan. Nang buong buo, ha? Hindi yung kapiraso lang. So,